storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro. Episode 7 by Gab. Simulan na natin ang kwento. Masaya ang naging bakasyon na mag-ina ko sa Japan. Marami kaming napuntahang mga magagandang lugar at naiparanas ko sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Nagkaroon din ng barbecue party para sa aking mag-ina na ginanap sa tabing dagat bilang farewell party at lahat ng gastusin ay sinagot ng aking boss kasama ang lahat ng mga ka-office mates ko. At dahil kilala rin ng boss ko si Hiro, imbitado rin ito. Masayang-masaya ang farewell party para sa aking mag-ina dahil kumpleto ang mga mahal ko sa buhay. Ang mag-ina ko at si Hiro. At dumating na ang araw ng pamamaalam ng mag-ina ko. Pauwi ng Pilipinas. Dahil kinakailangan na mag-enroll ni Brian sa darating na Hunyo. Hinatid namin ni Hiro ang mag-ina ko gamit ang kanyang sasakyan papuntang airport. Sinigurado muna namin na maayos na nakapag-boarding ang aking mag-iina. Lula ng Philippine Airlines. Bago kami umalis ng airport ni Hiro. Habang binabagtas namin ang highway pauwi ng aking apartment na may layong humigit kumulang 2 oras takbo, napansin ni Hiro na tahimik lang ako. Tinapik niya ang hita ko at sabay sabing, "Ayos ka lang ba, Kuya Gab? Namiss mo na ba yung mag-ina mo?" Tumango lang ako dahil sa totoo lang ay sobrang namiss ko sila at naluha-luha ang mga mata ko. Hudyat na malapit nang bumigay ang aking emosyon. "Ayos lang yan, Kuya Gab. Ganoon naman talaga ang buhay. Minsan masaya, minsan na may malungkot. Uuwi ka din naman sa susunod na Pasko, di ba?" Sabi ni Hiro. Hindi ko napigilan ang aking mga luha at tuluyan na itong pumatak. Hinayaan na lang ako ni Hiro at hinimas-himas na lang niya ang likod ko gamit ang kanyang kaliwang kamay. Samantalang hawak naman niya ang manibela ng sasakyan gamit ang kanyang kanang kamay. Nung kumalma na ako ay nagsimula ako magsalita. Nasaan na ba tayo banda? Naku kuya, 30 minutes pa lang yung tinatakbo natin eh. Medyo mahaba-haba pa yung paglalakbay natin. Hindi ko sukat akalain na dito sa highway na ito ay mararanasan ko ang kakaibang sarap sa mapangahas na pananabik ni Hiro sa akin. Kuya Gab? Okay ka na ba? Pwede na ba kitang kulitin? Tanong ni Hiro noon. Ano bang klaseng kulit ba yan ha? Sagot ko naman sa kanya. Ito gusto kong kulitin eh. Sabi niya, sabay hima sa harapan ko. Huy! Ano ka ba? Delikado yung ginagawa mo, Hiro. Umayos ka nga. Nagmamaneho ka pero kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo. Madidisgrasya pa tayo niyan eh. Paggalit kong tugon. Bakit? Ayaw mo ba nito, Kuya Gab? Sagot niya na patuloy pa rin ang paghima sa harapan ko. Hindi na ako nakasagot pa. Dahil sa totoo lang ay nasarapan naman ako sa ginagawa niya. At inaamin kong sabik na sabik rin ako sa aming laro ni Hiro. Hindi ko nalang namalaya na kusa kong tinanggal ang sinturon ko. Sabay bahagyang ibinaba ang aking pantalon at ang aking damit panloob
upang malaya niyang mahawakan ang aking pagkalalaki na noon ay galit na galit na. Nirecline ko yung upuan upang mas makabuelo si Hiro sa paglaro sa aking harapan. Tila ba para akong kinukuryente sa bawat hagod ng kanyang daliri na dumadampi sa aking pagkalalaki. Para akong nilagnat sa sobrang init na aking nadarama. Oh guys, puputulin ko yung story yung part na may mangyayari kay Gab tsaka kay Hiro. Alam niyo naman, si YouTube. Balik tayo sa kwento. Kapwa kami nasiyahan sa aming nag-level up na laro. Kakaiba si Hiro. Mapangahas, adventurous, at masarap. Marami pang adventures ang ginawa namin. Sa loob ng sasakyan, sa madilim na parking lot, o sa madilim na bahagi ng park. Ewan ko ba? Pag magkasama kami ni Hiro, hindi pwedeng walang mangyayari . Lumipas pa ang maraming taon hanggang sa dumating ang isang pangyayari na bumago sa takbo ng buhay namin ni Hiro. Year 2020, kasagsagan iyon ng pandemic nang madiagnose si Hiro na mayroong irregularities sa kanyang thyroid gland at kinakailangan siyang isailalim sa isang masusing pagsusuri. Nalaman namin yun dahil sa annual check-up ng kanilang company. Napag-alaman din na meron siyang hyperthyroidism at kailangang operahan upang hindi na lumala pa. Kasi malaki yung chance na maging cancerous ang mga ito. Dahil sa kasagsagan ng pandemya, noong mga panahon na yun ay ipinagbabawal ang pagbisita sa mga pasyente. Maliban na lang sa mga direct family. Tapos kay Samantha, na kumuha pa ng special permit para makadalaw kay Hiro. Dahilan upang hindi kami nagkita ni Hiro ng mahabang panahon. Pagkatapos ng kanyang operasyon, kinakailangan pa niya mag-undergo ng mga therapy at kinakailangan ng full recovery bago siya makabalik sa trabaho. 3 buwan ang lumipas bago siya nakabalik sa trabaho. Madalas na siyang napapagod at hindi na kinakaya yung mga gawain dati madali lang para sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan at kailangan niya ulit mag-undergo sa huling session ng radiological therapy. Sa awa ng Diyos, naging normal ang kanyang kalusugan. Hindi pa man masyadong nakaka-recover mentally, physically at emotionally si Hiro. Dahil sa nangyari sa kanyang kalusugan ay isang pangyayari na naman ang mas lalo pang nagpabagsak sa kanya. Nakipaghiwalay si Samantha kay Hiro. Ang dahilan? Babalik na silang mag-anak sa Bolivia at doon na maninirahan. Bagamat sobrang higpit ang paglabas-masok ng mga international flights, noong mga panahon na yun ay nagpagpasyahan pa rin ng pamilya ni Samantha na umuwi na lang sa bansa nila habang medyo lumuwag ang COVID protocols ng Japan. Family problem daw ang dahilan ng pagbalik nila sa Bolivia. Ayaw daw ni Samantha na pahasahin si Hiro sa walang katiyakang relasyon dahil malayo ang Bolivia sa Japan at wala siyang idea kung kailan siya ulit makakabalik. Sinabi ni Hiro na handa siyang magantay sa pagbabalik ni Samantha. Subalit, buo na ang pansya ni Samantha noon. Wala na rin nagawa si Hiro kundi tanggapin ang pagwakas ng kanilang relasyon na binuo ng halos 8 taon. At nakabalik na nga ng Bolivia ang pamilya ni Samantha. Pero bago umalis si Samantha,
tinawagan niya ako upang sabihin na, Gab, pakiusap. Gabayan at alagaan mo si Hiro para sa akin, ha? Dahil kailangan ka ni Hiro. Kailangan ni Hiro ng kausap at gabay. Sapagkat wala na ako sa tabi niya. Hindi ko na magagawain para sa kanya. Bahal na bahal ko si Hiro, Gab. Pero may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko mapigilan tanungin kung third party ba yung dahilan ng pakikipaghiwalay niya kay Hiro. Subalit, family problem daw talagang dahilan at wala nang iba pa. Para ako nabunutan ng tinik sa narinig ko mula sa kanya. Dahil sa totoo lang, baka kasi naghihinala o baka alam na ni Samantha na may mapangahas kaming laro ni Hiro. Kaya't ganoon na lang din ang aking pangamba sa biglaan niyang pakikipaghiwalay kay Hiro. Hindi ko na siya tinanong kung anong klaseng family problem yon. Sapat na sa akin na malamang hindi ako ang dahilan. Para bang wasak na wasak ang pagkatao ni Hiro ng mga panahon na yon. Saksi ako kung gaano kamahal ni Hiro si Samantha. Ang masakit pa, balak na ni Hiro mag-propose kay Samantha sa darating na ika-8 anibersaryo nila. Subalit, lahat ng mga planong yun ay naglaho na parang bula. At dahil may panibagong variant na naman ng COVID-19, mahigpit na uling pinagbabawal ang pamamasyal o paglabas ng bahay. Halos naka-work from home ako noong mga panahon na yun. Dahilan upang hindi ko man lang madamay ng personal si Hiro sa kanyang pagdadalamhati. Hanggang video call at chat lang ang komunikasyon namin ni Hiro noon. Sumapit ang taong 2022. Mahigit 2 taon na akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Natuwa ako dahil medyo lumuwag na ang mga protocol sa Pilipinas at unti-unti na rin lumuwag ang patakaran sa Japan. Kung kaya't sa wakas, pwede na rin ako makauwi sa Pilipinas. Bukod pa dun ay magkikita na rin kami ni Hiro dahil pwede nang lumabas basta nakamask lang. Akong bumisita sa kanyang apartment. Pagkapasok sa pinto, kaagad ko siyang niyakap. Hiro! Kamusta ka na? Kuya Gab? Umiiyak lang siya at wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Medyo pumayat siya at halatang mabigat ang dinadala sa dibdib. Lahat ng payo at encouragement ay sinabi ko sa kanya. Para naman manumbalik yung dating Hiro na nakilala ko ng mahigit 1 dekada. Siya nga pala, Hiro, makakauwi na ako ng Pilipinas sa darating na Hulyo kasi fully vaccinated na ako with boosters. Kaya wala nang quarantine na gagawin at diretso ako makakauwi sa bahay sa Manila. Ganun ba Kuya Gab? Mabuti naman kung ganun. Makakauwi ka na sa pamilya mo. Masaya ako para sa'yo. Tugon sa akin ni Hiro noon. Nung sinabi niya na masaya siya para sa akin, parang hindi ko siya makitaan ng kinang sa mga mata upang magpatuloy na masaya siya para sa akin. Ang laki ng pinagbago ni Hiro. Para bang hindi siya sabik na makipagkwentuhan sa akin. Laging tahimik, tapos tulala.
Dahilan upang kulitin ko kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. Alright! Happy Friday guys! Isang araw na lang at rest day na. Guys, tap your back. Deserve natin na magpahinga. Base sa episode na to, naalala ko yung panahon na yung pandemic days yung talagang bawal lumabas. Tapos nasa bahay lang. Yung tipong wala kang makausap. Tapos marami din talaga sa atin yung naka-experience ng depression Yung sobrang lungkot, inip, yung urge na gusto mo makipag-socialize sa labas pero hindi pwede. Ni wala kang masabihan ng problema. COVID-19 changed our lives. Binago nito yung daily routines natin And yung perspective natin on what truly matters. Kaya sa mga tao na nakakaranas ng depression ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na you are not alone. If you need someone na makakausap, I am here for you. I'm just one chat and one email away. Remember that healing from depression is a journey that takes time. And always hold on to hope that brighter days are ahead. You're valued and your well-being matters. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa iambransantiago@gmail.com. At guys, konti na lang, 1,000 subscribers na ulit tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys, mag-comment, i-hit ang like para updated kayo sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.